Nako, heto na po mga kaubayan, paktay, bumigay na, pinangalanan na. Nakakagulat to, paktay traidor, pinangalanan na, bistado na, walang kawala. Nako, yan po mga kaubayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yung video mga kaubayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga Palasyo, ang kinikilala na acting Senate President ay si Senator Win Gatchalian. Aray ko po. Bakit naman ganun mga kaubayan? Ito nga ang malaking question dyan. Ito po ang malaking tanong dyan mga kaubayan. Kung meron pong acting Senate President, sino po ang kinikilala nyong Senate President? Diba? Kasi acting lang yan eh. Without the Senate President, siya po ang acting. Acting. Pero dahil nga sa meron po tayong SP Alan Cayetano mga kaubayan na siya po ang totoong Senate President, ayan, di ba? Napakabobo naman po ng Palasyo na ang kikilalalin nilang Senate President ay yung acting Senate President na mayroon pa naman pong Senate President, di ba? Ay nako. Anyway, ito po si Tito Soto mga kaubayan. Ayan sabi po dito ni Tito Soto, Soto, iginiit na inagaw sa kanila ang kapangyarihan. Ang nakikita natin ay lantarang pang-aagaw ng kapangyarihan. Sino po ba ng agaw? Sino po ba ang totoong Senate President, di ba? Ang totoong pong Senate President ay si SP Alan. Kayo po ang nang-aagaw, di ba? Nakuha ang Senate Presidency sa inyo, di ba? Tapos ngayon kinukuha na naman ninyo. Okay? Bakit gustong-gusto niyo makuha yung Senate Presidency mga kaubayan? Di ba? Ang tanong ay masasagot natin maya-maya lang, di ba? Pero ito muna ang komento ng ating mga kaubayan patungkol po dito kay Senator Soto. Sabi po dito, kaya pala ayaw mo buksan ang flood control scandal. Sana yun? Marami ka palang maleta, salot ka sa bayan. Aray ko po Sabi po yan ni Intoy. Ayan mga kaubayan, sabi naman po dito ni Laura, sinong nang aagaw? Kayo nga itong bantay sa lakay. Kaya kayo nandyan hindi para mag-agawan. Sa pwesto, magtrabaho kayo at kami ang nagpapasahod sa inyo. May nakaupo na SP, bigla kayong nagdeklara ng sarili ninyo. Mahiya kayo. Hindi ba kayo nahiya sa pamilya at mga kaibigan nyo? Aray ko po Ayan na mga kaubayan. Tama naman talaga no? Bakit kailangan nilang agawin? Pwede naman silang makipagtulungan. Ang problema nga, hindi nila gusto ang investigasyon, ang investigasyon, mga kaubayan, sa flood control. Kaya, gustong-gusto nila na hindi na ito ma-open ulit, ma-imbestigahan ulit, di ba? Kasi nga, sila mismo, mga kaubayan, ay nadeliveran. Ayan, mga kaubayan. Sabi po dito ni Josephine, ulul ka at puta ka. Anong inagaw sa inyo? Booking na kayo. Palusot pa more. Yung maleta mo, surrender mo na. Good luck na lang sa inyo. Ayan mga kaubayan. Dahil ito po ang balita dyan mga kaubayan. Ito pong si Tito Soto. Sabi niya po dito, ano ba? Huwag kayo patol ng patol. Patol daw ng patol mga kaubayan. Kasi ito, sabi po dito sa News 5, I will not dignify such. Sabi po ni Soto. Maring itinanggi ni Senator Tito Soto na tumanggap siya ng pera sa maleta mula sa mga dating sundalo. Ayon sa kanya, hindi naman siya senador noong 2022 hanggang 2025. Dagdag pa niya, binanggit sa hearing isang dating executive assistant niya na nagngangalang Mark, pero ayon sa senador, 2015 pa pumanaw ang nasabing individual. Okay, nakapagpalusot na si Senator Soto mga kaubayan. Lusot na ba si Senator Soto dahil matindi po ang kanyang matindi po ang kanyang reasoning, no? Pero teka lang,
Ano po yung picture ninyo? Kasama po yung nasa, di ba yung nasa helicopter sila? Kasama si Ping Lacson, mga kaubayan. Paano nyo po may papaliwanag yun? Nakalusot ka man doon, pero dito sa mga picture, sa mga ebidensya, paano ka makakalusot? Paano mo ito malulusutan? Syempre, mga kaubayan, wala pong magnanakaw. Ito, tandaan po natin ito palagi. Wala pong magnanakaw, mga kababayan, na umamin. Opo, walang magnanakaw na umamin. Palagi yan sila. Sabi mga ni Senator ay deny to death, di ba? Ito po, yan may maleta pala eh. Tingnan nyo yan, mga kababayan. Ano yan, hindi po ba yan maleta? Di ba? Namalitahan kayo eh. Teka lang, may picture dito eh. Anyway, what I'm trying to find here, mga kababayan, kasi kanina may nakita ako, picture po ni Soto nakasakay sa eroplano. Yun po ang gusto kong ipakita, pero wala na po dito eh, na natabunan na ng maraming komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Crostana, hindi mo na kailangan magpaliwanag, Tito Sen. Kailangan kilalang mga sinungaling ang mga Duterte senators, walang kredibilidad. Kaya asahan natin ang mga kasinungalingan at mga gawa-gawang kwento, ebidensya at witness kuno na mga sinungaling. Aray ko po. Crostana, you are still sleeping ba? Natutulog ka pa rin ba sa kangkungan? Ang kitang-kita mo na yung solid evidence, pero ikaw, mayroon ka pa rin hanggang ngayon pinagtatanggol mo pa rin si Soto. Ay nako, parehas kayo, di ba? Sabi nung nakatanggap ng maleta, ulol ka Paloma, sabi po ni Manny, sabi naman po ni Loverboy, kanya-kanyang palusot na. Kanya-kanya na po sila ng palusot, mga kababayan. Anyway, hindi lang po si Soto, mga karibyo natin, ang nadadawit. Ayan ito pala yun eh. At ipakita ko lang sa inyo yan lang ito pala yung picture, mga kababayan. Yan po yan po yung sino yan? Si Ping Lacson at si Soto nakasakay sa helicopter po, mga kababayan. Anong ibig sabihin yan, di ba? Pwede naman kayong pwede naman kayong magpaliwanag, di ba? Hanggat gusto nyo magpaliwanag kayo. Alright, pero ang problema, paano maniniwala ang taong bayan, di ba? Maliban po kay Soto, mga kababayan, eto pa. Erwin Tulfo tumanggap umano ng 8 maleta. Sabi po dito ng isang ex-marine, Ako po si Bernard Gumban, bali po nakapag-deliver po ako. Doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Nako, hindi lang isang beses, 2 beses, mga kababayan. Yung una po, 2 maleta, yung pangalawa po, 6. Aray ko po, ibig sabihin 8 maleta pala. Na fake news pala tayo. Akala natin 6 lang, 8 pala, mga kababayan. Kaya naman pala hinayupak na yan. Kaya naman pala gustong-gusto nilang hindi na talaga maimbestigahan itong flood control na ito, kasi biruin mo, sila pala ni Tito Sen mayroon pong maleta, di ba? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito, masakit kasi ang katotohanan, syempre todo deny, syempre, di ba? Ganyan po yan, wala pong magnanakaw na umamin, always po yan in denial. Paldo, mga Tulfo, Mr. Bendelo. Kaya katakot na takot sa isinagawang investigasyon sa Blue Ribbon Committee dahil isa ka sa nakatanggap ng maleta. Kaya pala kontrang-kontra kang hayop ka, correct? 8 maleta ka pala. Kaya pala kung makagalaiti ka sa Bendelo, bahala na, parang naulol na aso. Ayan, mga kababayan. Marami pa po sila. Hindi lang po si Tulfo. Mayroon pa po. Ito, yung sunod po nating ipapakita, mga kababayan. Ito. Tingnan nyo naman. Teka lang, palakihin po natin to, mga kababayan. Ito si Ridon, pati si Father Flave. Nadeliveran din pala, mga kababayan. Sabi po dito ng isang marine,
Father Flavi at Terreridon tumanggap din ng maleta at tumanggap din umano ng maleta. Ito pong sabi ni Joey Cadyawa, isa po sa Brave 18. Dinalhan ng pera si Flavi Villanueva, isang paring katoliko sa simbahan sa Mindanao Avenue. At Terreridon tumanggap din. Ayan mga kababayan, ano po kaya naman pala ang iingay ng mga ito. Hindi po sa pagtatanggol ng Brave 18 or ng flood control, no? Kung di mga kababayan, maiingay po sila para ma-stop, okay? I-stop yung flood control investigation. Kaya naman pala. Diba? Kasi nadeliveran din ng mga inayupak mga kababayan. Father, magkano po ba? Terreridon, kumasya ba sa ilong mo? Yung maleta? Grabe ka, Terreridon kaya naman pala ang ingay-ingay at napaka-porsigido ninyo na ma-impeach si BP Sara. Anyway, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Librong Germs, ayan, hindi kurakot, humble lang, sobrang bait, matulungin, tapat, at hindi pala murayan ang tatak ng isang Rodrigo Duterte. Ayan, naloko na, sabi po ni Jaymar, sabi naman po ni Jason, kaya pala Father, lakas lagi ng tama mo, ayan, paldo si Ilong, si Ilong po, si Redon po yan mga kababayan, no? Sabi po dito, kaya pala maingay sa media si Pekto, aba Father, dapat magkumpisal ka, o dapat imbitahan rin ito si Father Villanueva mga kababayan, sa investigasyon dito po sa flood control or sa maleta deliveries kasi hindi naman po lahat patungkol sa flood control mga kababayan. Ang sinisigurado lang dito, maleta at envelope, bag na mga pera ang idinideliver nila papunta po sa iba't ibang personalidad mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Silang tinatakot at may papangalanan ako na traidor. Mamaya, napangalanan ko sa inyo. Tinatakot talaga nila si Jinggoy noon pa. Si Jinggoy, si Villanueva at si Escudero. At hindi si Margoleta, hindi naman yung kayang takutin . Bakit? Kasi alam naman nila hindi magbabago yung tao . Na lumipat para mapunta yung leadership uli doon sa BBM senators. At alam nyo, sabi nga nila may haka-haka. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung sino. Pero marami talagang tumawag kay Jinggoy. Isa na dyan yung babae. At saka yung isang gabinete na umaga pa lang umiinom na. Totoo yan. Kaya nga alam nyo, nakakatakot . At alam mo, napaplastikan ako. Ito na, sasabihin ko na sa inyo yung traidor. Alam nyo, dapat talaga, magiging supposedly, hindi lang 13, 15 dapat yan. Tapos, etong si Subiri, nag-iinarte. Sige, di lumipat siya. Diba? Sinabi nga niya, tinanong nga siya ni Cayetano, diba? Na, si Subiri kasi ganyan yan . Totoo lang si Subiri, ganyan yan. Ano yan wala namang bayag yan . Walang paninindigan yan sa buhay. Ganyan talaga yan. Pero ang talagang supposedly kasama nila na mga Cayetano, alam mo kasi sino? Si JB Ejercito. Pasensya ka na Senator JB, papangalanan na kita. And you cannot deny this. Do you remember the time na supposedly nagkaroon ng chismis, ugong-ugong na mapapalitan ang, nung panahon ni Soto to as Senate President magkakaroon ng palitan? Umugong na yun nung una . Alam nyo kung sino ang ipapalit supposedly? Si Legarda. Si Senator Loren dapat ang magiging Senate President. Yung time na yon. At alam nyo kung sino isa sa pumirma nun? Si JB Ejercito. You cannot deny this. People in the Senate, merong nagkwento na sa akin yan. Kasama ka supposedly sa pupunta kay Loren Legarda. And ang chismis dyan sa loob, kasama ka sa isa sa mga tinakot. Is this true, Senator JB? Is this true? Isa ka sa mga tinakot, kaya bumalik ka na lang sa kampo ng mga BBM senators? Buti pa yung kapatid mo, may bayag. Ikaw, asa na? Sorry kami magkakilala nito, nagko-comment pa nga ito sa akin . Pero, hindi pala ikaw yung good one. Ikaw pala yung, ayoko na sabihin pero,
Alam mo, sabi nga ni Senator Cayetano sabihin nyo na ang lahat about Jinggoy. But if there's one thing na maganda sa kanya, pinanindigan niya. Kahit tinakot na siya. Tinakot talaga siya Sabi sa kanya talaga, gusto mo mag-disappear yung ano mo? Yung kaso mo? Lipat ka lang. Ito ganito katindi yan. Alam nyo ba na walang insertion o allocation si Jinggoy? Alam nyo insertion? First of all, hindi masama yon. Okay? Kung nagamit mo naman sa tama, ibig sabihin, insertion lang naman yung sasabihin mo, oy, maglagay kayo dito. Parang ganito lang kasimple. Insertion, allocation. Kasi depende ako sino gumagamit Insertion/allocation. Parang ganito yan Oy, meron akong pet project. Halimbawa, yung basura. Ito mga basura na to, may project dyan. Pwede ba lagyan nyo ng ano yan? Sasabihin mo ngayon sa executive branch, pwede ba lagyan nyo ng pondo yan? Wala namang masama doon. Kasi you represent the people nga Kaya nga ikaw humihingi ng budget For the people, for your advocacy, there's nothing wrong with that. Okay? Ang masama, yung palang project na yon, ikaw yung contractor. O kaibigan mo yung contractor. Yun ang masama. Pero the mere allocation or insertion, hindi masama. Pero dito ka magtataka. Si Jinggoy Estrada, walang allocation, walang insertion. At ang nagsabi na mismo niyan, Senate. Ang nagsabi na niyan, noong panahon ng mga Soto, ni Soto sa Senate President, hindi panahon ni Cayetano. So ibig sabihin, wala. Bakit may plunder? Ewan. Tinuro lang siya. Sino nagturo sa kanya? Yun ding nagturo kay Revilla. Na ngayon, malaya na. Tinuro lang. Naging malaya na kasi para sinasabi niya, hindi ako ang pinaka-guilty. Ang pinaka-guilty itong senators na to. Ito yung tao na pabago-bago ang kanyang statement. Na inamin niya mismo sa affidavit niya na may billion siyang ninakaw. Tapos, si Revilla ba yun? Tama. Si Chis Escudero pala yung sumagot nun. Ang binibintang nila kay Chis Escudero, 500 milyon. Bintang ito Pero yung mismong nagtuturo, umamin. Sa kanyang di umano, according to Chis Escudero's affidavit, umamin. Etong si Yusek Bernardo, na meron siyang ninakaw na bilyon. Kaya nga siya nagsole, di ba? Yung restitution na yan, di ba? So ano ibig sabihin nun? Can you just imagine? Ang laki ng ninakaw mo, nagturo ka yung ninakaw lang, half ng ninakaw mo, tapos hindi pa ikaw ang pinaka-mastermind. May kasalanan pa sa'yo. Tapos tinuro mo na rin, pabago-bago ito ng ng kanyang sinumpang salaysay, 4 na beses ata itong nagbago. At doon siya nagtuturo ng mga senators. At isa niyang tinuro ay si Jinggoy. Pero walang insertion, allocation. Dito ka magtataka. Bakit? Yung mismong madaldal sa BBM senators na si Ontiveros ay merong allocation. Hindi ko alam, pero sabi nga ni Soto, hindi allocation, hindi insertion, ewan ko kung anong tawag mo dun. Pero meron. At yan po ay nireveal naman ni Tatunying. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below mga kababayan at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.